Happy gising na usab mga higalag mga kaigsunan ini gabiing katulogon ug aniya kita sa mga panahon usab sa kabagyuhan na kitay bagyong upong no unya sa tuiim mohagupit ang bagyong upong sa ato ang Siargao, pero signal number 1 na po siya. So welcome kita sa ato ang The Sermon 2025 episode 8. Ato ang memory tick sa ato ang pagsugod. Acts chapter 3 verse 1 to 9. Ug niya si Pedro ug si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo sa takna sa pagampo nga mao ang ikatulong takna sa hapon. Og didtoy gidala nga usa ka lalaki nga bakol sukad pa sa iyang pagkahimugso nga sa adlaw didto igabutang sa pultahan sa templo nga ginganlang pultahang matahom aron sa pagpalimos kanila nga nagpanulod sa templo. So kita niya kang Pedro ug kang Juan nga nagpaingon sa sulod sa templo siya nangayo kanila glimos. Ang si Pedro kinuyugan ni Juan mitutok ug miingon kaniya, "Tan-aw kanamo." O siya naminaw kanila. Nagpaabot nga adunay iyang madawat gikan kanila. Pan si Pedro mingon kaniya, "Ako walay salapi o bulawan apan aniya kanako hatagan ko ikaw sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, paglakaw." O yang gikoptan siya sa tuong kamot. O gialsa og diha-diha nabaskog ang iyang matiil. Og ang buol-buol og sa pag-ugpo na niya. Siya nakatindog o nakalakaw. Og kuyog kanila siya miluhod sa templo nga naglakaw o naglukso-lukso, nagdaig sa Diyos. Ang tanang tao nakakita kaniya nga naglakaw o nagdaig sa Diyos. Magampo kita sa atong pagsugod. Amahan nga langit nun, ikaw among gipasalamatan diin nakahimo kami sa pagpadayon sa The Sermon 2025 episode 8. Amo ang gibasa ang teksto sa Acts 3:19 sa title sa mensahe nimo karon amahan, Such as I Have. Nangamuyo kami kanimo amahan, langit nga nakaalam pala ang Espiritu mo dikta niini sa among mga salabutan aron amo akining makuhaan gayud og mga mensahe kanamong tanan amahan nga makapalig-on samtang kami nagpaabot diha kanimo. Pasaylo kami sa masala na himo sa pulong sa putog sa una o ikaw among gipasalamatan katubag sa kampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Aboydo mao kadto ato ang maanindot nga teksto og mao kadto ato ang himay-himayon sa tulo ka mga part. Og ang una, the hour of prayer. Una day prayer ato. Key to the story of miracle of personal evangelism. Story of miracles of personal evangelism. Peter and John on their way to prayer meeting at the hour of
prayer. Okay, prayer meeting ko na ito di prayer. A layman at the beautiful gate of the temple begging alms. O kata nga isang limos, no? Alms yung limos. A conversation which led to the healing of the lame man. Pero katilang pag istoryahan ay naayo to ang bakul, no? Community prayer alive sever on many occasions. The Jews in the days of Queen Esther. Queen Esther, no? Sa Esther 4:15 ug 17, magsugod sa verse 15 padung sa 17. Onya sa Esther misugo sa pagpatubag ngadto kang Mardukyo niining mapulong. Lakaw tigoma ang tanang mga Hudyo nga naa Susan og magpuas sa kamahalang kanakog ayaw pagkauni mag-inom. Sulod sa tutulo ka adlaw og sa tulo ka gabi ug usab og ang akong mga dalaga managpuasa sa maong pagkaagi og busa ako moadto sa hari nga dili subay sa balaod o kung ako mamatay ako. Busa si Mardukyo mipadayon sa iyang paglakat naghimo sumala sa tanang magisugo kaniya ni Esther. O mga itong panahon kang Esther, no? Nga nagpatabanggit siya sa prayer man ni atong topic, no? Naipuasa. Kaya marag itong balaod nga mapatay ka kung basta-basta lang ka dool sa hari, no? Daniel's prayer group saved the wise men of Babylon. Okay, prayer man rin niya to ang prayer meeting ng topic na to, no? Karon na ba tayo prayer na to, no? Ang family togetherness na to nga prayer meeting. So nasa Daniel 2 verse 17 og 23. Anya miatis Daniel sa iyang balay ug kisuginlan niya ang iyang mga kauban. Og si Ananias, si Misael, og si Azarias mahitungod nining butanga nga sila nangamuyo sa kaluoy sa Diyos sa langit bahin niining tinago. Aron unta si Daniel ug ang iyang mga kauban dili mamatay o bansa laing mataong manggialamon sa Babylonia. Anya ang tinago ipadayag kang Daniel pinaagi sa usa ka pananaw sa kagabion. Anya gidayeg ni Daniel ang Diyos sa langit. Si Daniel may tubag og mingon. Dalaigo ng ngalan sa Diyos sa mga katuigan nga walay katapusan. Kaya man ang kaalam ug ang kagahom. Ug iyang ginailis-ilisan ang mga panahon ug mga katuigan. Iyang ginapapa ang mga hari o gipahaluna ang mga hari. Siya naghatag kaalam sa manggialamon o kahibalo kanila nga may pagsabot. Ginabugna niya ang mabutang halalom o tinago. Siya nasayod sa mga butang nga naas kangit-ngitan o ang kahayag nagapuyo man kaniya. Nagapasalamat ako kanimo, nagadayeg kanimo Diyos sa akong mga amahan. Nga naghatag kanako sa kaalam ug sa kagahom. Og karon ginapadayag mo kanako ang butang nga among ginapangayo kanimo. Sanglit imo mang ginapadayag kanamo ang butang sa hari. Sumapod to, no? Nga tungod pod sa pag-prayer needs nila sa dakmisa kung abid ni kuno iyang makaupan na dayagan ang katuang damgo ni King Nabucodonosor. The Apostle and Prison. Apil nila nila Apostol, no? Sa Acts 4:24. Og sa ilang pagkadong ini.
Nagduangan sila sa pagtugbaw sa ilang matingog ngadto sa Dios. Amingon gamhanang Ginoo, ikaw mao nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanang butang nga naa kanila. Sumapo na nga nagdaig. Regular community prayer ought to be had by God's remnant people at all times. Uy, diha pod makita ato ang mga regular nga community prayer, no? Diha kuno kon ang mga remnant people at all times, no? Kaya nakita prayer meeting karon unya mabugnaw nga panahon. Pero kung remnant people ka, no? At all times, di ba? Makatungag gid unta na ka, di ba, no? Labi na gid na kanang nakay familiarity, baskog ka, no? So tampong sa prayer meeting, no, kay diha makita ato ang mga remnant people at all times. Such a call is made to the God's people. Dito sa Zephaniah 2:1-13. Especially so in times of stress and danger to God's people. Sumabasa sa Joel 2:15 ug 17. Patingoga ang trompeta dito sa iyon. Managbalaan kamo sa usa ka pagpuasa, pagtawag og usa ka maligdong mga pagkatigom. Tigoma ang katawhan, balaan na ang pagkatigom, punduka ang mga taong tigulang, tigoma ang kabataan, ug kadtong mga masuso, pagulaa ang kaslunon, uy kuya, nga lalaki gikan sa iyang lawak, og ang pangasaw unon gikan sa iyang sulod. Pahilaka ang maserdote, ang mga ministro ni Dios nga pahilakon man sa kinatiliwad-an sa alagianan sa templo o sa halaran, og ipaingon kanila. Pangasawaa ang imong katawhan, o Jehova. Og ayaw ito yan ang imong panulundon sa nga pagatamayon nga ang mga nasod nagkahum kanila. Kay nga naman nga moingon sila sa tiliwala sa mga katawhan, hain man ang Diyos. So kita ikaduha nga punto. Burden of my sermon is effective evangelism. Uy, sa prayer meeting ang topic pero ang papunto po ay sa evangelism. Look at us. During invitation by God's witness to discover Christ and the power of God unto salvation in our personal lives. O sa Galatians 1:15 parang 16. Apan sa diha nga ang nagahin kanako sa diha paakustiyan sa akong inahan og nagtawag kanako pinaagi sa iyang grasya. Nahimuot sa pagpadayag sa iyang anak nganhi kanako. Aron kini akong iwali ngadto sa mga hintil. Ako wala makigsabot-sabot
kang bisan kensa nga tao nimo adto sa Jerusalem ngadto kanila nga mga apostoles o nga una pa kanako kundi may adto hinon ako sa Rabaw unya mibalik pag-usab sa Damasco. O mao kana kang Pablo, no? It shows that Christ and his influence can be seen in the believers. O sa Matthew 5:14-16, kamao ang kahayag alang sa kalibutan. Ay, nabalik na ito. Kahayag no alang sa kalibutan. Ang creation mo ba yung una? Kahayag no lives. Pero kahayag di po ang katauhan sa Diyos. Ang syudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod dili kayod may salibdan. Ang mga tao dili usa magdagkot ug suga aron ibutang kinis ilalom sa kantangan kundi sa ibabaw sa tungtunganan o kini magaiwag kanilang tanan nga sulod sa balay. O kana mo example, no, nga ang pasiga ba ang way of pasiga, no, dili siya kanang murag gitaguan lang nimo, no, kay pareha ato gitakloban nimo kantangan mapaong hinuuna kay di kagawas ang hangin, no, mana nga kapasigaon gid nimo ang Ginoo ibutang gani sa ibabaw, no, kuan kibali siya kanang ramdam kibali siya, no, kung ka nga magsiga, no, mawitong sa kuan sa wali itrumpet nimo, no, ipalanog nimo, no, di man sa literal nga suga di ba, kana man lang imuhag yung papakigpulong, no, sa pangalan sa Ginoo, di ba, ang pag-testimony kaniya, ang pag-study sa iyahang kasulatan, inana ang pagpasiga, no, pwede ka na magpasiga nga kanahilom ka magbasa di murag walay nahibaw-an o kanang way kaganapan, di ba, no, parehara sa kuan okay man na magbasa ka hilom, no, pero kung Bible gani imong basahon pwede ka mo di ba, no, kay inana lagi nga maklaro siya dili siya gitakloban nimo ang imuhang suga, no, pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit, ba, banha gani nang magkanta-kanta mag-karaoke kana bakang pulong sa Dios balungan ka nga mura kag kuan ikaw ra isa pero sa Ginoo manggod na, no. It shows also that Christianity is more than a form of godliness. O more than kid siya, no, ang Christianity sa Galatians 2:20. Uy, last na nga teksto. Mubo ni kaayo. Gilansang ako sa krus oban kang Kristo. Diyan ako nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas. Akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kagalingon alang kanako manang punto ni Apostol Pablo, no? Di na siya nagkinabuhi ang si Kristo na, no, pinapaghihapon ang iyahang pagkinabuhi, no, pero gipili gihapon niya nga magkinabuhi, no,
pinaagi sa kadtong pagtuo, no, pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios or kang Jesus Christ, no, nga nahigugma kanako. Murag ipa-emphasize niya ba nga kanang pagkinabuhi, no, nga si Jesus na Christ ang nagkinabuhi kanimo, dili kay ba literal nga si Jesus Christ yun, diba, no? Mo tiyang gipasabot nga karon ang akong na kinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak si Dios. Makibali ng explanation, no, nga di na ikaw ang nabuhi, si Jesus Christ na nabuhi, no, pero imo gihapon ang control, no, pero ang imong pagkinabuhi nga nagkinabuhi ka, no, sa pagtuo kang Jesus Christ nga nahigugma kanatong tanan, mitugyan siyang kagalingon alang kanako. Ang punto dito sa such as I have, no, katong giayon na niya tong bakol. True Christians are never bankrupt. Bankrupt. Abi na ko korap. bankrupt. Bankrupt, no? Rap na gihapon, no? Naikorap na po'y bankrupt, no? True Christians are never bankrupt. Di ko na siya bankrupt. They will always have something to share with others. Share your blessing with others. Bankrupt day ko nung tawag ni ala, lo. Di ba kung mabankrupt ka, marag na kuan man na siya, nahutda na ka, no? Or marimata ang imuhang magamit sa bangko, no? For example, no, nga dili kuno inana ang Christian nga di siya mabankrupt, naagi kuno siya ma-share, no, with other, share with blessing with others, o pati sa unsa i-share og ang blessing pagyud, no, kay ang usa ka Christian nga wa naghimo niya na bankrupt. Bankrupt kulo siya, no, siya korap po, dili na po bankrupt, no. Their position are not necessarily measured by the gold standard, and does not mean that the gold may be used for furtherance of the work of God. But does that mean that our connection with the resource of heaven and able to have some blessing to share with others? Peter shared 5 blessing with the lame man. Nakuno siya 5 ka mga blessing, no, kay katutunggan nga wa na bankrupt. Ang una, daghan man itaas man siya nga pagsaysay. He gave him a insensitive for a new look upon life. Rise up and walk. This was something no other person had ever suggested to him, since had been lame from the time of his birth. He had heard before of the miracle of Christ performed, but never had opportunity to meet Christ. Amo dito, kuno na meet Christ, no? Pero si Pedro nga siya nga rise up and walk. Mao kiba rin ng una, no, nga ang 5, no, 5 blessing. Ay kadua, he filled him with faith and new hope for a better future. Okay, puno, no. Ug sunod, ikatulo, he helped him on his feet for the first time in his life. He stood up and walked. Gitabangan katong makabalakaw na siya, no.
Ay kaupat, he connected him with the Redeemer of men. That was the greatest blessing that never come to this poor man. Oh, he connected. Ang pala si Kalima, finally, this experience brought praise and thanksgiving to this man. He became an ardent follower of the Lord. Kung katong Thanksgiving, grabe itong Thanksgiving, kalakaw kuno siya galuhod, o niya galukso-lukso, grabe pasalamat niya, no? Sa ikatulo na kita nga mapunto, lesson for us, o ang lessons ka nato. Do we possess the moral courage? O nakapossess ba kitang moral courage? To invite a sinful and doubting world to examine our personal lives to discover Christ. Mapangutana, no? Discover Christ. Let us be honest with God and ourselves. What would others discover in us if they were invited to serve our lives? So mga pamaagi sa pag-share, no? Nga discover, nga mo invite pag yun sa our life. Would he discover the power of God unto salvation? Or would he find a form of godliness but a denial of a living experience? Umana siya ang manigative, no? Nga godliness ka pero denial, no? Or bankrupt siya, diba, no? Una ang gusto sa Ginoo nga makita gid ko, no, ang power of God, no, unto salvation. Why is it that is in spite our Bible knowledge, we have so little to offer to sin-sick world? It is because, ay na, may tumpag, ngano ko nga, natay knowledge sa ato ang Bible, no? Pero ato ang ma-offer, so little lang sa ato ang kalimutan, no? Na ito bag, it is because do not live as close to the Lord as we ought to. Umanang kita, no? Bisan kay balo ka sa Bible, pero gamay ra kay imuhang no? Masir kay wala lagi na kinabuhian, no? Sa gitudo sa Ginoo. O napailain, or it is that we lack the dynamic faith to through the divine strength and vitality for the storehouse. O lack na pod, no? Dynamic faith or lack of faith lagi hapon. These are not idle question, but rather attempt to find reason and a remedy for our weakness. O dili ko na siya idle na question, no? Kung dili magita to pamaagi nga makakita ta og mga rason, no? Nga remedy ato ang katong weakness, no? Nga lito lang ang ihang makuano kay matukula na kinabuhian. O kanang mga pangutana makahatag kuno kanato nga madasig kita, no, para sa koreksyon. Sumao na kana ang ato ang nanghagpat sa ato ang pagpamalandong, no, sa ato ang such as I have.
sa sipungon ato ang mga napamlandungan. Ato ang gibasa no ang teksto sa Acts 3:19 nga kadto kang Pedro nga wala siya lain sa lapi ni bulawan pero hatagan niya og kan Jesus Christ og ginanya nga paglakaw no. Og ang punto kuno ato sa hour of prayer no. Kay daghan man gud sila naman to'y kauban si Pedro no. Ug mato as hour of prayer na dito ang story sa miracles of personal evangelism. Ug mato sila Peter and John no na sila prayer meeting, the hour of prayer nga kadto ang lame or ang bakul no sa beautiful gate nga nakita niya to ang nanglimos no ug atong pag kokabildo pag accommodate kibali pag entertain nila makahimo og kaayuhan ato ang layman nga nahil siya. Og mao to ang gipasabot no nga community prayer life saver of many occasion. Kanang community prayer no life saver of many occasion. Ato ang panglaban ato ang pandemic crisis community prayer gid pod no. Di ka pwede ato bisang pagbabagan sa ato ang gobyerno nga di magtigo no. Sa wali mulo nga gilora ba ato ang saliganan no. So natoy community prayer bisan pag pandemic crisis no. Og nakahimo to siya sa life saver of many occasion no. Kaya naman po to'y maka-community man po kay kato ato ang social media no. Makahimo man po og pag-live nga makita di ba no kanang na digital togetherness man po to siya bisan pag pandemic crisis no. Kay sa GC pwede mag-live sa GC no, sa Zoom, sa Google Meet no. So daghan pa siya mga pamaagi no nga makapadayon to ang community prayer di ba no. Kadto to ang prayer nato no nga group. Ug mao to nga example kang Queen Esther no nga if I Perez pati kang Daniel nga pamatyon ang mga manggialamo nagampupod sila no. Ug ipadayagan si Daniel kang Joel grabe yung panawagan diri apod kang Joel oh. So ang punto sa iyahang wali prayer ug ang effective pod nga evangelism no nga kato ang daring invitation to witness to discover Christ no to the power of the salvation. Okay iya ba itong gigamit yun si Jesus Christ no nga wala ko'y salapi bulawan pero hatagan ko ikaw ni Kristo no sa ngalan ni Jesus Christ. Og maapod to ang sa Galatians 5:15-16 no nga evangelism kay to kang Pablo no ayang ipa santop nga wala kuno siya nagkondira ba siya nagsabot-sabot dito sa mga kuan siya kuno yung Lakaw no sa Damascus. Ug mapo na nga kuan diri ano nga makita gid ang it shows that Christ and his influence can be seen in the believers. Katong teksto no nga kamo mao ang kahayag
alang sa kalibutan, no? Ang syudad nga nahimutang sa babaw sa bungtod o katong suga nga magdagkot dili tabunan ibutang ino sa ibabaw. Also, Christianity is more than form of godliness. Kadto no, di lang siya godliness kay si Jesus Christ na lagi ang nagkinabuhi, no? O ang kinabuhi pagyud nga mao to ang ato ang paghatag yun o kanang pasidungog, no? Sa Ginoo kang anak sa Dios, no? Nga nahigugma kanato sa masa kang Pablo. O katong Pedro, no? Such as I have mga punto to Christians neighbor bankrupt amo day kay I have murag kana naimo, di ba, no? Such as I have, no? Bising wala kay si Jesus Christ lang ang iya pero kompleto na, no? Kung nakita kang Jesus Christ, no? Dili ta mabankrupt. They will always have something, share with others, tapos ang blessing pagyud ma-share pagyud, no? The position are not necessarily measured by gold standard. That does not mean the gold may not use for the furtherance of the work. But God does mean that our connection with the resources of heaven enable us to have some connection, good, no? Yan na nga mga resources, no, ang Ginoo man nang nakakuan ka na to nga daghay ato, no, as I have blessing to share with others. O katong pag-approach ni Pedro nga iyang gihatag, no, ang blessing nga kato ang rise up and walk, di ba? Tindog ug paglakaw. Tapos gipuno pag niya filled with faith and hope for a better future. Okay, maayo na good, no? Katong bakol pa siya, sige siya panglimos, no? Nagpaabot ganito siya nga mahatagan siya limos ni Pedro, no? Pero si Pedro kay kanang sobra pas limos, no? Kay better future man ang ihatag ni Pedro, no? Dili man siya kwarta pero si Pedro si Jesus Christ, no? Nga for the future na gid ang kanang solusyon sa Ginoo, no? Nga di na kibalik ka mo balik og panglimos, no? Kay ayuho na kaniya, diba? He helped him on his faith. For the first time his life, he stood up and walked. O katong itabangan gid ang iyahang tiil, no? Nga makalakaw na siya balik. He connected with the Redeemer of men and was the greatest blessing ever came to this poor man. O nakakunik siya ato ang Redeemer, no? Kang Jesus Christ. O mato nakabaton siya o greatest blessing, no, ever came to this poor man. O ang panglas nga ihang nakuano ang thanksgiving to this man, he became ardent follower of God. Unahin mo siya nga follower ni Jesus Christ, no, of God. Og ang mga lesson nga atong natun-an nga mura pug mapangutana kanato, no, do we possess the moral courage
O na ba kita, no? To invite, sumpay mo rin, moral courage to invite a sinful and doubting world to examine our personal life to discover Christ. Ano ba kay moral courage na ano? Para ito kang Pablo nga iyang tanyag si Jesus Christ sa usa ka bakul. Let us be honest with God on our side. What would others discover in us if they were invited to search our lives? So inana po na no, ma-discover no sa mga kinabuhi atong giwali ni ang gipasabot ni Pastor Serrano sa iyang lesson. Nga nakaingon itong mga kanang kuan ba, nag-order man sa sakyanan, unya dugay kayo na deliver na bayaran na, unya dugay ka na deliver, no? Kasi tawag na ay hinti ba na, no? Nga gipanid-an kibali niya ang pastor, mo kibali na discover, no? Sa kinaiya sa usa ka pastor, no? Pastor gining tawhana, mga na ba? Hantod na pangutana gini nga, pastor ka no? Isa nga, nakaingon man no, na. Kaya nipuan man niya no, sa ihang kinabuhi, wala man siya ni ulbo sa kalagot kasuko nga dugay kayo ni abot ang iyahang gibaydan no. Ang uban kun mga customer, sila na ko ni magduko-duko ang ilahang mga ulo kay pangkasabaan man sila no. Pero kadto wala man na kuano pinana kibali no, ma-discover pinaagi sa how we treat others, di ba no? When we discover the power of God unto salvation, ay na pa ng power of God, or what they find form of godliness, but denial a living experience. So, mauna siya ang negative, no? Godliness ka, pero denial, no? Sa experience, sa Ginoo. So, dili makita, no? Giyon sa tapagluwas sa Ginoo, no? O sa salvation. Kay ma-denial man nato kung may nga nga nagtuutag Ginoo, no? O yan, ato dahil gibuhat, grabe ka, sopak sa Ginoo, denial kaayo, no? So ka nagtuuta sa Ginoo, mo to no, nga nagit tay mabuluhaton, no? Ang kato example sa Ginoo ang ato ang pagabuhaton, no? Una pa'y pangutaan na why it is the spite of our Bible knowledge, we have so little to offer to a saint seeker. Or kanang kuan, natay kaalam sa Bible pero gamay rato ang matanyag sa kalibutan, no? Og nakita nga rason diri no? It is because we do not live as close to the Lord as we ought to. So diha na makita no, nga dili ta kayo makahatag og serbisyo sa kalibutan, no? Kay wala man kuno ta pag close gid sa Ginoo, no? So importante gid ay na para makakuan ka no serbisyo sa Ginoo, close to the Lord, no? Kay kato alaging love the Lord thy God, no, with all your heart, no? O nya kato kang Pablo nga magkinabuhi nga si Jesus Christ, di ba? Or it is that we lack the dynamic faith to draw divine strength and vitality from the storehouse of the divine grace.
o na po'y dynamic faith din, no? Kay mo po na siya ang makapadro sa divine strength, no? These are not idle questions. Sa kana nga mga nasuta nga mga negative, no? Nga kuwang kag pakigsuod sa Ginoo, kuwang ka og kanang sa storehouse, no? Divine grace, no? Di ko na siya nga idle question nga murag walay pulos nga mga question, no? O pero mauday na ang ato ang pag hatag og rason, rather attempt to find reason or remedy of our weakness. So murag katong sulator imong ma-offer tungod kay nagdaog ang imuhang weakness, no? Pero dili dapat na siya, no? Mo hatag mangita og mga remedy, no? Nga dili makadaog ang weakness, ba? Kay kato atong gipadasig, no, nga dili siya bankrupt, di ba, no? Such as I have na agid, no? Kay naamantay Jesus Christ, o si Jesus Christ ang blessing ato siyang i-share as blessing to others. Pero kinahanglan gid ta makipagsuod sa Ginoo, no, ug mabatna nato to ang dynamic faith nga maoy pag kuan sa nato sa divine grace, no? So diha kita nagtapos sa ato ang the sermon number 8, such as I have. To God be the glory and God bless us all. Mag-ampo kita sa itong pagsatapos ato ang pasalamatan, no, ato ang nangatun-an. Amahan nga langit nun, ikaw among gipasalamatan sa moang napalmandungan nga sa pagbuhat nila Pedro o ni Juan nga gigamit mo sila, amahan, nga maugayoy muhatag og blessing ni atong bakul, such as I have, nga ikaw sa ngalan ni Jesus Christ na ayo gayud ang bakul, amahan. Ug amo nakuha ang mapapunto sa prayer meeting sa evangelism o ang more than a form of godliness, amahan. Ug amo apagyud nga nakuha ang mga blessing nga gi-share ni Pedro nga 5 ka blessing hangtod sa pagkahiling o pagpasalamat sa usa ka bakul. Basta nagampo kami, amahan, sa mensahe nga mao kana usab ang mahimong blessing kanamong tanan og among usab nga i-share sa uban nga kadtong mga negative nga mga idol questions, mahimo lang kadtong nga idol question, amahan, kung magadaog ang mga negatibo nga makita sa among kinabuhi. Basta tabangan mo usab kami, amahan, sa pagkinabuhi nga magasiga, dili tinakluban sa gantangan, kundi magasiga gayud ipapaw nga masigaan ang tanan. Basta nagaampo kami sa mensahe nga madunggan kini sa kahanginan, mahimo kini nga panalangin kanamong tanan, o pasaylo kami, amahan, sa kalapasan na himo sa pulong sa butong sa una. Ikaw ang pasalamatan diin magadungog
magatubag sa pagkampo sa pangalan ni Jesus personal luwas. Amen. Bueno ating dedication, hallelujah, to our Messiah, Lord Jesus Christ, the God of gods and the Lords of lords and the Kings of kings. To God all be the glory. And this is the Sermon 2025 sa ato ang marathon lesson karon, Communion with God, Bible Gospel sa edition nato nga The Sermon 2025 episode 8 kita karon. So hantod na usab sa sunod nga higayon. May adlaw sa tanan, dalaygon ang Diyos.